Udeng. Hi Sir Fitz, ano ang ipapayo mo sa isang low-income individual na walang savings at may debt kung gusto niyang ayusin ang finances niya? The very first step, Ate Udeng, is to track your expenses. Yun talaga. Check mo muna kung saan pumupunta yung pera mo. Kasi may ibabangga mo yon sa sweldo mo at malalaman mo kung enough ba talaga yung kinikita mo. Kasi kung hindi enough yung income mo sa expenses mo, necessary expenses mo, kahit anong pagbabudget mo, wala kang paparatingan, no? Wala kang mapupuntahan. So, if you discover na kulang talaga yung sweldo mo sa expenses mo, try to see, sige, alam ko puro necessary expenses ito, pero baka meron pa akong pwedeng ibawas or tanggalin. Ngayon, kung talagang sagad na yung necessary expenses mo, you have to either find extra income, hanap ka ng additional na pagkakakitaan, or hanap ka ng ibang trabaho na mas mataas ang sweldo. At least ngayon, alam mo na yung minimum na salary na kailangan mo para matustusan yung necessary expenses mo. So, dun talaga magsisimula lahat. Tracking your expenses, knowing saan pumupunta yung pera mo. Kasi mas makakaisip ka ng concrete strategies when you know where exactly your money is going. Ngayon, sabihin na natin na eksakto naman talaga yung gastos mo dun sa sweldo mo. Pero meron kang utang na kailangan bayaran. So dito papasok, again, the same strategies. Hanap ka ng pwedeng ibawas sa gastos mo or hanap ka ng extra income para may pambayad ka sa utang. It all starts from there, and you don't have to force yourself to save a big amount of money every month. Kung kaya mong i-save ay 100 pesos lang every month, okay lang. Always start with the habit. Kahit nga 10 piso lang sa isang linggo, para sa akin okay na yon, no? It sounds silly, saving 10 pesos per week or 1 peso per day. But what you are establishing is learning the habit of saving. So kung nagtatabi ka ng 100 pesos every month at naging ugali mo yon na nagtatabi ka ng 100 pesos per month, pwede mo siyang dagdagan ng dahan-dahan. Pag medyo nakakaluwag-luwag ka, pwede mo sabihin na, sige, instead of 100 pesos, gagawin ko ng 200 pesos per month yung tinatabi ko. Gagawin ko ng 500 pesos per month. Gagawin ko ng 1,000 pesos per month. So habang nag-i-improve yung finances mo, sobrang daling itaas yung amount na sinisave mo every month. Pag nangyari yon, for sure, makakaipon ka at magkakaroon ka ng not just savings but excess cash for your investment. At hindi mo makakalimutan gawin dahil natutunan mo siyang maging habit. So start with tracking your expenses. Once you are able to secure yung expenses and income mo, start by saving a fixed amount of money every month. Make it a habit. It doesn't matter how much. Kahit na 10 piso lang yung isisave mo every month or 100 pesos lang, okay lang. Once it becomes a habit, just slowly increase the amount that you're saving, and para siyang domino, things will start to affect each other. Things will start to improve. Tuloy-tuloy na yan, and matutuwa ka sa sarili mo dahil sinimulan mo siya dati.